ng mga DDS ang ating new Vice Tanda. Vice Tanda ang tawag ko sa kanya dahil yan ang tawag sa kanya ni Rustom. Nagbangayan yung mga yan. Again, mga kababayan, kaya sumikat, kaya pumaimbulog sa showbiz industry si Vice dahil nawala si Rustom. Naging bibigandang hari, and since nahirapan siya mag-adjust, no, ng kanyang, kaya relate ako kay bibigandang hari, si Rustom, no, na kapatid ni Robin. Dahil late bloomer din po ako, mga kababayan. Nagladlad ako or nagbihis babae ako at the age of 18. Was it 8? Paano yan? 16 pa lang ako ngayon. Na-confused tuloy ako. No. Nagbihis babae ako at the age of 21. No, 20. Bahala na. Kasi naalala ko, mga kababayan, nag-debut ako ng 21, bihis babae na ako. Akala ko ba 16 lang ako? Lagpas 20 na pala ako. So again, nagbihis babae ako at hindi pabor dyan ng aking mga magulang. Maisingit ko lang. Kasi itong usapin na to, mga kababayan, baka magtaka kayo kung bakit parang hindi ako ganun ka-harsh kay Vice Tanda. Mamaya hibay-hibayin natin kung bakit kinuyog ng mga DDS si Vice, no? But disclaimer, hindi ko gusto si Vice ever since. Lalo na nung panahon ng pandemic na puro kabalahuraan ang lumalabas sa bibig niya kasi nga nasara yung ABS. So wala siyang choice kundi mag-live sa Facebook. Tapos si Vice pala pag walang sumasaway. Kasi sinisita lagi ng management ng ABS-CBN yun eh. No? Parang kailangan kasing i-tame si Vice. Kasi kung hindi mo siya i-tame, ano bang tame sa Tagalog? Hindi mo siya aamuhin or paaamuhin, talagang wild siya, no? Balahura talaga. Kasi nga, sa comedy bar nagtrabaho before, komedyante, doon talaga, kaya nga, kapansin nyo, magaling din ako mga Alaska. Soft, nga lang ako, medyo mild yung pagiging Alaskador ko, no? Pero si Vice kasi marami akong friend na ganyan, mga nagtatrabaho sa comedy bar. Sa comedy bar, nang to-toast talaga sila di ba, nang roast sila rather ng mga nanunood, di ba? Talagang pinapahiya nila. Yun yung ano nila yun yung kanilang type of comedy, yung inaasar nila yung pinapakyat nila sa stage at binawalang hiya nila yung ko. Hindi nakakatuwa yung gayon. Anyway, tapos taga-Tondo nga rin yan si Vice. So, hindi naman lahat ng taga-Tondo, syempre ganyan. But, the environment, the upbringing, and all that, and yung workplace. So, balahura talaga si Vice. And kasi sinisita nila Charo Santos yan kapag showtime na halimbawa, pinapaakyat sa penthouse, whatever ganap man doon. Kasi maraming umakyat sa penthouse ng ABS, di ba? So, aakyat doon, pupunahin, kasi, may nagbiro ka ng ganito, ganyan. So, napagsasabihan. Nga lang nung nagsara yung ABS-CBN dahil nga po hindi nabigyan ng prangkisa, pandemic noon, hindi umaalis ng bahay, nagla-live yan si Vice Tanda sa Facebook. Ay, parang isang beses lang nag-live kasi nga puro kabalahuraan. Plus, noong 2022 elections na, mga kababayan, na nangampanya kay Lugaw, syempre tayo, unit team, no? VP Sara Agniwi Jr. tayo noon. Tapos kakamping yan si Vice Tanda, mga artistang alam naman natin, may talent fee para mangampanya ng politiko. Andon kay Lugaw. So, kalaban natin si Vice Tanda. And now, ginagawa niyang katatawanan itong pagkakakulong kay PRRD. Hihimayin natin yan maya-mayang konti. Pero again, going back, katulad, sumikat si Vice dahil nga nawala si Rustom. And dahil nga umamin bilang bading at late na, hindi kinaya siguro ni Rustom, no, na magstay in the Philippines. Dahil alam niyo naman, although tinotolerate ang mga bading sa Pilipinas, hindi ganun ka-accepted, unlike Thailand, unlike US, mga atit kuya and kahit sa ibang bansa, walang problema ang pagiging bading. Pero lang sa Middle East, syempre, no? Pero hindi rin ako, hindi ako nakakaranas ng discrimination sa Middle East. Alright, never ko naranasan. Arab countries pa, ha? Pero no, hindi ko naranasan. Depende na rin talaga rin siguro sa tao. Anyway, Dubai is an open city, so siguro kaya ganun, hindi ko nararanasan na nabastos or nababastos. But, pero still, kapag late bloomer ka, late kang
pakabading, nung kabataan mo, itinatago mo yan, kahit napapansin ng magulang mo na malambot ka, hindi ako maharot dun eh. Hindi ako yung mga, yung kekending-kending at rarampa-rampang katulad ng mga bading ngayon sa Pilipinas, na elementary pa lang, mga, mga hitad na tumatambling-tumbling ko ano nung pinagagawa, di ba? Eh ako po, yun nga, mga edad 20 na ako nagbihis babae. So, gets ko si Bibi Gandang Hari na naging dahilan para sumikat si Vice Tanda. Hindi kinaya ni Bibi Gandang Hari yung pressure na Padilla siya, umamin siyang bading, pinakagwapo pa siya sa aking paningin sa mga Padilla, tapos bading pala. So, nag-migrate sa US, doon pinursue yung pagbibihis babae and then naging model. Nilait-lait ni Vice Tanda, ba't nagmo-model? May edad na, matanda na siya. Ginanon-ganon ni Vice Tanda. So marami na frustrate kay Rustom again, nang hinayang, hiniwalayan si Carmina, kawawa si Carmina, o hindi rin nagkaanak, sayang sana kasi perfect match sila doon, di ba? Perfect couple. Ayun, nung nilait-lait ni Vice Tanda si Bibi Gandang Hari or si Rusto, maraming natuwa sa kanya kasi malakas ang loob, prangka, straightforward. Kaya lang itong kaprangkahan, itong pagkakaroon po ng pagkakaroon ng kawalan ng preno ng bibig, may downside ito syempre, maging sensitive naman. Ginawa kasing biro ni Vice Tanda itong pagkakakulong ni PRRD sa The Hague. Saan ang galing yan mga ate at kuya? Well, merong usong-uso ngayon na meme or sumisikat na parang katatawanan on TikTok and now sikat na rin sa Facebook. Ito pong commercial ng Jet2, I think it's an airline in the UK. Shoutout po sa mga nanonood sa England and the United Kingdom. May isang commercial po kasi ng Jet2, na merong kanta sa simula ni Jess Glynne na gusto ko yung singer na yun Briton din or from the UK din. And then may commercial, ginamit nga for commercial. Sikat na sikat ito ngayon sa Pilipinas. And then ginawa ni Vice na na joke. Nakakatawa kasi ito kasi yung commercial lang ito ng bakasyon, yung Jet2 holiday nga. Pakinggan natin po. Yung bakasyon ng iba, palpak, ganyan, or maybe may mga nadadapa or whatever, naging meme yung commercial. Pakinggan nyo po yung commercial ng Jet2 holiday, mga ate at kuya, Nothing beats a Jet2 holiday. And right now, you can save up to £240 for a family of 4. Don't miss out. Book now with Jet2 holidays. Ayan, yun yung Darling Hold My Hand. Kanta yun ni Jess Glynne, mga ate at kuya. Kinanta yun ni Regine sa recent concert nila. And dinugtungan ni Vice ng katatawanan kasi nga uso yan naging meme sa Pilipinas. Meme ngayon sa Pilipinas yung Jet2 holiday na commercial. Pero yung kanta na simula na yon, magandang song yun 10 years ago by Jess Glynne, okay? Na yung parang redhead siya, pulot yung buhok. Siguro Irish. Nothing beats a Jet2 holiday. And right now, you can save up to £240 for a family of 4. Don't miss out. Book now with Jet2 holidays. Okay, pinalta ni Vice yung yung salita, yung nothing beats a Jet2 holiday. Pinalta niya yon kasi kumakanta si Regine ng darling, yung Hold My Hand na kanta ni Jess Glynne. Darling, hold my hand. Mataas. Okay. Favorite song ko pa naman yun, mga kababayan, aside from the Rather Be na song ni Jess Glynne. So, basahin ko lang yung article, mga atit kuya, na, Pokemon, Vice Pokemon. Nasa na yun? Okay, nasa na ang article about Vice. Ito pala. Dali, pakita ko lang sa inyo. Alrighty. Ayan, from Abante News Online. Alright, napanood ko yung concert ni Vice. And, well, it's offensive, okay? Given, offensive. Pero tingnan natin. Umani ng batikos mula sa ilang netizens
si Vice Tanda matapos magbitiw ng patama kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa unang gabi ng kanyang Super Diva concert. Balita ko pwedeng mag-flop ito yung mga pa-concert niya. Kasi ang daming angry sa reaction. Nag-post si Vice Tanda ng kanyang concert, puro angry. Pinagmumura siya ng mga DDS. Okay? Isang Facebook user na nagpakilalang Davaoenyo ang umapila sa City Government of Davao na ideklarang persona non grata ang komedyante. Inanon grata si Vice Ganda sa Davao City. Alamin ang buong detalye yan. Nais ideklarang persona non grata sa Davao. Dahil nga sa pang-aalipusta kay PRRD. Okay. Ano ba yung ginamit ni Vice Tanda dito na maybe we could listen, no? Kung paano niya kasi yung Jet 2, as in jet na Jet, Jet 2, pinalitan niya ng jet ski. Kasi si Tatay Digong, di ba nakilala na sinabing magje-jet ski siya sa South China Sea or West Philippine Sea at maghahawak ng bandila ng Pilipinas at sasabihin niyang teritoryo natin yon. Hindi naman ginawa ni Tatay Digong, di ba? So maraming nabati ko sa mga pinklawan kasi sinabi ni PRRD na hindi naman niya ginawa. So yun ni-replace niya. Tapos parang may free ticket daw kasi nga yun yung promotion ng Jet2 holiday, discounted yung ticket mo for your vacation. So parang ang sinabi, kahit yun yung nare-recall ko, sinabi ni Vice Tanda na nothing beats a jet ski holiday. About jet ski nga ni PRRD, pinalitan niya yung Jet 2 ng jet ski. And then, ang ticket daw ay papuntang The Hague. Kapag nag-avail ka ng jet ski holiday, meron kang ticket sa papuntang The Hague. Para lang daw yun, yung promo daw na yun ay para lang sa, tama ba yung pagkakarecall ko mga kuya? Yung promo lang na yun ay para lang sa mga DDS, ang mga pinklawan daw at ang mga BBMs ay exempted sa promotion na yun. Something. Yun sinabi ni Vice Tanda. So again mga atat kuya, well, I would understand na offensive ito. Hindi pwedeng gawing biro yung nangyari kay Tatay Digong. Alright? Kasi matanda na, 80 years old. Illegal yung ginawa. Unfair. Umabuso sa kapangyarihan ang gumawa nun kay PRRD. Okay? Masakit sa mga Pilipino yon. Kaya, ang daming kumuyog kay Vice. Pero mga kababayan, i-correct natin, hindi po 1 million ang nawala kay Vice na follower. From 20 million kasi, naging 19 million. Diyan sumablay ang ilang mga DDS. Tuwang-tuwa sila, buti nga, binash mo si PRRD ha. O, di ang ending mo, nawalan ka ng 1 million followers. Hindi po 1 million. Dito papasok yung sinasabi ko sa inyong mga kababayan na okay, milyonarya ka kasi may 1M ka sa bangko, halimbawa, or may hawak ka na cash na 1 million. Pero the moment na babawasan niya ng piso, hindi ka na milyonarya. Kasi ang pera mo na lang ay 999,000 na lang and 999. Gets? Kung saktong 1 milyon ang pera mo, mabawasan ka lang ng piso, hindi ka na milyonarya. Ang nangyari kay Vice, from 20 million, naging 19 million. So kahit konti lang yung nabawas, yung 20 million, naging 19. May putal eh. So eto po, nahimay naman yan ni Roddy Bulilit. From 20 million na followers, naging 19,986,915. So nabawasan lang siya ng 13,000 kahapon. 13K lang, kung mabawasan ka nga ng isa, yung 20 million mo, magiging 19 million right? 19,999,999. Ganon. So, 13,000 yung nabawas, kaya nag-reduce ng 19. Hindi 1 million. Kasi yung ibang mga DDS, lalo na may mga alpoterang at saka double agents na nag-post niyan, Gaba, Mirese, yada-yada. Pero, to be fair, mga kababayan, patuloy na bumababa yung followers ni Vice Tanda. Okay? Kasi, recently, 4 hours ago, ang followers ni Vice nabawasan ng 84,000. Almost 10% ng 1 milyon ang nabawas.
So wala pang 1,000,000 ang nawala. But syempre from 20M naging 19M at may putal-putal pa naman. And given kasi marami nga po, mas marami ang DDS kaysa sa kakamping. And kahit pagsamasamahin mo ang mga pinklawan na yan, at saka yung mga loyalista or Marcos supporters, mas marami pa rin tayong DDS. So patuloy na bababa yan and hindi naman nakakaaliw si Vice. Alam nyo, nakailang Metro Manila Film Festival na hindi ko pinapanood ang pelikula niyan. Once lang ako nanood ng pelikula niyan, ano ba yun? Petrang Kabayo nga yata ang mga kuya pinanood ko. After Petrang Kabayo, may Private Benjamin pa yata. Meron pang ano ba yun, yung about may-ari sila ng mall ni Ann Curtis. At kung ano-ano pang movie ni Vice, hindi ko pinapanood kasi nga, ang cheap ng movie. Not because I don't like Vice ganda, but yung mga comedy nga kasi ni Vice, parang OA. Iba yung comedy ni na, would you agree with me? Iba yung comedy ni na Dolphy noon, lalo na ni Babalu, kaysa sa comedy ni Vice. Kaya nga nagbo-boom si Tekla, si Donita, at saka sino po yung isa? Matalino rin na komedyante. Partner ni Tekla, si Bubay. Kaya mas nagbo-boom si Bubay at saka si Tekla. Hindi nila brand namang Alaska, pero nakakatawa sila. Alright? Mas matutuwa ka pa kay Tekla, kay Bubay, kay Donita, Nose. Donita yun. Kaya may Donekla, di ba? Si Donita, Nose, at saka si Tekla. Mas maaaliw ka pa kay Bubay, yung gumagaya kay Ethel Buba na bading, kaysa kay Vice. And again, Vice, yung kanta na yon ni Jess Glynne na Hold My Hand, darling, hold my hand. Sundan mo lang yun ng exact verbatim ng commercial ng Jet2 Holiday, nakakatawa na. Hindi mo kailangang paltan yung Jet2 Holiday ng jet ski. Issue ni PRRD, pati gagawin mong comedy yung pagkakakulong ni Tatay Digong. You don't need to do that. But I think mga kababayan, si Vice Tanda kasi yung gumagawa ng kanya sigurong punchline, whatever, or comedy skit or whatever. Siya yung gumagawa. And to flex her intellect, kaya niyang paltan yung verbatim ng commercial ng Jet2 Holiday. And ikinunat niya yung jet ski. Vice Tanda, hindi ka ba Alam niyo ang problema kay Vice Tanda, ang nakapalibot sa kanya, for sure, mga pinklawan. Ang sabi nga po, ang nagmamay-ari na ng station na pinagtatrabaho ni Vice Tanda, itong TV network, ay si Tambaloslos. So, boss ni Vice Tanda, si Tambaloslos. Mukhang malaki yung share ni Tambaloslos sa media entity na pinagtatrabaho ni Vice Tanda. I think that's the Katol Network. So ang mga nakapalibot kay Vice Tanda, mga kakamping, pinklawan, marami sa artista naman, mga kakampings, di ba? Mga staff ng media, even the media itself, pink yan, okay? Dilaw yan na nagtago na lang sa kulay pink. So akala ni Vice Tanda, to her mind, maraming natuwa sa nangyari kay Tatay Digong. So every time na may kausap siya, buti nga, panahon ni Digong nawala ng prangkisa ang ating stasyon, napilayan tayo, lumiit racket natin, kumonte kita natin, nag-pandemic pa, nagkandahirap-hirap. Buti nga siguro, 'di ba, yung conversation every day, every time na 'di ba, na nasa paligid ni Vice is about, pinagtatawanan or natutuwa sa nangyari kay Tatay Digong. So, to her mind or to his mind, pwede ko itong i-punchline, maraming matatawa dito. Ang hindi alam ni Vice, sa masa, sa ordinaryong tao, okay, sa mas maraming mahihirap na tao, maraming DDS. Sa mga netizens, marami pa ring DDS. Doon siya nagkamali. Kaya Vice, ang hirap niyang ipaglaban. Kauri ko siya, even if hindi ko siya gusto ever since, 'di ba? Natutuwa ako na may isang katulad niya na nasa showbiz. Kasi ang mga katulad namin, mga kababayan, welcome, let's say in Thailand, mga artista, mga bading. Hindi hindi yung mga maliliit na role ha. May mga TV series na ang star ay mga bading. Okay? Meron pang ang TV series na it talks about yung story niya is about the prince, yung prinsipe na na-inlove sa lalaki.
Kasi I think yung prince at saka yung nagustuhan niya, pareho silang silahis. Kumbaga mataas ang reputasyon ng mga bading sa ibang bansa, lalo na in Thailand. Sa Pilipinas, bibihira ang bading na namamayagpag sa showbiz. Ang mga bading, mga ate at kuya, ang mga katulad ko, pang parlor. Yun yan. Pang salon. Doon kami kilala. Ang pagkakaalam ng mga Pilipino, kasi nga marami naman sa Pilipino ang hindi nakakalabas ng Pilipinas, pagbading, matik, parlor, manikurista, beautician. Kaya nang si Vice Tanda ay naging kilalang bading na artista, kahit hindi namin siya gusto, natutuwa kami na parang nawe-welcome na sa showbiz industry ang mga bading. Bading, kuha nyo? Kung si Bibi Gandang Hari na kapatid ni Robin, nahirapan mag-transition dahil nga parang, di ba, nawalan talaga ng career si Bibi. Kaya doon na lang siya sa US, nag-model-model, doon na siya nagbihis babae. Kasi kung sa Pilipinas, yan, katakot-takot na criticism yung mararanasan niya. And here comes Vice Tanda na namamayagpag sa showbiz. Marami na rin nag-iidolo, nakakalungkot pa nga yung ibang mga bading, gano'n na rin pumorma. Loud na rin, malaswa ngang tingnan. Hindi naman malaswa, masagwa. Diba? Kalalaking tao, pati buhok ni Vice ginagaya, nagme-makeup na rin, pero ang bihis ay panlalaki. May mga ganong moment eh. Lalo na nung hindi pa loud or avant-garde yung mga bihis ni Vice Tanda. May mga bading na gano'n na bihis lalaki, tapos gano'n yung hair, parang emo, tapos naka-makeup. Ang sagwa, hindi ko gusto. Para sa mga kapwa ko bading. I mean, kung mukha kang babae, sige magbihis babae ka. Pero kung ikaw talaga'y brusko, kung ikaw talaga'y maton, magpanlalaki ka na lang. Pero bading ka pa rin, okay lang yun. Right? Ibagay baga. Eh kaso mo, nung lumabas nga si Vice Tanda, maraming mga teenagers ang naglakas loob na pumorma ng pambading, bading na rin yung forma, kung anong forma ni Vice ginagaya. Alam niyo naman ng mga Pilipino, no, great imitators tayo eh. But anyway, at least na-inspire ni Vice Tanda yung ibang bading na magladlad, mag-open, 'di ba? Kasi mahirap po yung tinatago namin yung aming ang hirap. Okay? Parang hindi ka sinungaling na tao, pero malimit ka magsinungaling kasi nga hindi mo maamin na bading ka eh. So doon namin na-appreciate ang isang Vice Ganda kasi Roderick Paulati parang nag-hiatus naman noon, 'di ba? Si Roderick Paulati is one of the bading noon na alam natin na bading sa showbiz. Even si Bernardo na tumira din ng US, 'di ba? Yun ang nakakatawa. Kilala niyo si Bernardo? Parang wala na yun siya. Yun nakakaaliw. Bading na bading, pero may bigote, right? Itsura pa lang nakakatawa. Itong si Vice Tanda, ginawa na at lahat, pumorma na at lahat, nagparitoke na at lahat, hindi pa rin nakakaaliw. Tapos yung kanyang comedy, pang-asar eh. Halimbawa, magtanong ka, sasabihin ni Vice, halimbawa pakibuksan nga ng bintana. Halimbawa, sinabi ni Vice, Maui, buksan mo ang bintana. Tapos ulitin ko. Yung bintana, hindi, yung pinto. Di ba ganun siya magbiro? Sinusupalpal niya, tapos pamimiloso po. It's not funny. Yung comedy ni Vice, mabilis lang eh. Mabilis siyang mag-respond. Kasi nga, nagtrabaho siya marami na siyang reserba. Yun. Marami na siyang nakaredy. Kasi nagtrabaho siya sa comedy bar. Okay? Pag nakarinig siya ng something, alam na niya isasagot niya para maging katawa-tawa. But, ang katotohanan, hindi siya nakakaaliw. Hindi, to my perspective, sa tingin ko, hindi siya nakakaaliw. Naaliw ba kayo kay Vice? Nakakayamot nga siya. Nakadagdag pa ng yamot itong sa pagpupumilit niyang, 'di ba? Witty siya na kaya niyang paltan yung meme ng jet ski ni PRRD, commercial yun ng Jet2 Holiday. Para lang maipakita niya na siya ay witty, siningit niya yun. Ay, diyan ka nagkamali, Day. Kasi every time po talaga na kinakanta yung Darling, hold my hand. Yun yung kadugtong. Kasi meme nga yan. Eh, kinanta ni Regine. Dalawa sila nagpe-perform eh. Ginawa niyang comedy. Yun nga lang, Vice Tanda doesn't have to replace the verbatim of that commercial to make it funny.
Hindi na yun nakakatawa, nakakayamot na. Kaya hindi ko masisisi ang mga DDS na nagalit kay Vice. So, ang tanong mga ate at kuya, kung nakakayamot yung pagbibiro ni Vice Tanda about sa dinanas at dinaranas ni PRRD, hindi ba mas nakakayamot yung kabastusan ni Alpot? Si Vice Tanda nagbiro lang about jet ski and about pagkakakulong ni PRRD. Biro lang yun kung tutuusin. Ano ang ginawa ni Alpot? Pinangalandakan ni Alpot ang malaswang picture ni PRRD. Sinong mas bastos? At sino ang mas nakakagalit mga kababayan? Itong pagbibiro ni Vice Tanda or itong pagpapakulong ni Marcos Jr. kay PRRD? Kasi nagtataka kami, ang daming galit ngayon kay Vice Tanda sa pagbibiro lang na yan. Okay, it's below the belt. Just like what he did or she did with Jessica Soho. Alala nyo? Jessica Soho? Nagbiro din nun si Vice Tanda. Kapag si Jessica Soho daw ang ginahasa, kailangan gangbang. Kailangan maramihan. Kasi mataba daw si Jessica Soho. Hindi kakayanin ng isang lalaki. Di ba? Doon. Ganun yung biro niya eh. Ano talaga? Bastos. Walang modo si Vice. Okay? Ipasok ang lechon. Pagtutulungan eh. Lechon daw si Jessica Soho. It's offensive. But, kung nagagalit kayo sa offensive na joke ni Vice Ganda, nasaan yung galit nyo sa Marcos administration? Lalo na itong mga maiingay ngayon na mga double agents at Team Alpotera. Hindi sila galit kay Marcos Jr. pero galit sila sa biro ni Vice. Kung yung galit nyo kay Vice ay galit lang sa biro, dapat mas galit ang mga Pilipino sa ginawa ni Marcos Jr. Hindi hahantong sa pagbibiro ng ganyan si Vice kung hindi nakakulong si PRRD. So dapat yung galit natin mas matindi sa Marcos administration. Agree? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.